Super happy. Na-excite po kami. Paano niyo i-describe yung buhay niyo noon sa Mindanao? Mahirap. Yung tipong yung kapatid po namin, parang kinain niya po yung pagkain ng aso sa sobrang gutom kasi wala po kaming makain. Sa tuwing umuulan din po sa loob ng bahay namin. Minsan, di po kami kumakain. Sa isang araw? Oh, natry po namin. Kayong 5 magkakapatid. Anong ginagawa niyo pagka ganun? Naitutulog na lang po namin. Doon po kami namulat po talaga nung nakikita po namin yung kapatid namin na parang naranasan na din nila yung mga naranasan po namin na mahirap. Yun po, walang kain po. So, nalilito ako. Sino si Sabi at Sofia? Ako po, si Sabi. Sabi, ikaw Ako si po Sofia. po. Ang dami siguro din nalilito pag na-meet kayo. Opo. Pag sa mukha at mukha, talagang Same sobra. Halos walang pinagkaiba. Pero ang bata niyo pa 23? Opo, 23 po. Pero si Sabi ay mami na at 23 years Yes old. po. Paano nung naging nanay ka? Mas naging strong po ako kasi meron akong support system. Kapag nalulungkot po ako, makita ko lang po yung baby ko. Parang sumasaya na po ako. Mas naging matured po talaga ako kasi kailangan ko ng masipagan lalo kasi para sa future ng baby ko. Mas siya na po yung iniisip ko ngayon. So, paano nagbago yung relationship ninyo nung naging mami si Sabi? Ganun pa din naman. Mas lumalim ba? Parang close pa din po kami kasi yung baby ko po, para pong anak niya din po. Parang ganun na din po. Pakiramdam mo, anak mo din, no? No po. Mahal na mahal mo din. Opo. Okay, nag-start kayong mag-social media. Anong edad? Around pandemic po yun, mga 17 po kami, 17 years old. Wow! In 5 years, 22 million followers. Di din po namin in-expect po na magkakaroon po kami ng followers na ganyan po ka. Kasi nung nag-start kayo sa Davao, ano lang yung ginagawa-gawa nyo nun? Una po, vlog lang Vlog po. sa YouTube talaga kami. Wala pa kaming views, kahit wala pong nanonood. Vlog din po kami ng vlog. Parang una po nun yung unang vlog natin. A day sa school po. Parang Tapos, mga challenge. Kahit walang nanonood po, vlog pa din kami ng vlog. Saka yung ginagawa mo na, yung gumagawa po ako ng mga account para may manood po sa YouTube na parang ganun po. Para lang magka-views. Tsaka may mag-subscribe po. Ganun dati nagsimula. Pero sinong nag-isip na mag-vlog at saka mag-YouTube? Ganun. ay may friend May tayo. friend po kami nun. Sabi niya po, classmate po namin, sabi niya, tayo nyo kaya mag-vlog, bagay sa inyo, ganun po. Kaya, una nun, ayaw po namin. Pero pinipilit niya po kami, kaya yun, tinay po namin. Yun na po yung first vlog namin, nasa school namin ginawa. Pagkambal daw po, parang Opo. nakakatuwa daw po Opo. pagkambal. Siguro tuntua siya sa dynamics yung magkapatid. Totoo ba yun na kapag kambal, para kayong may inner connection? Halimbawa, pag malungkot ang isa, ramdam nyo. Pag may sakit yung isa, ang nararamdaman din ng katawan nyo. Totoo ba yun sa inyo? Opo. Para sa amin, opo. Kasi po, minsan po, pag like, same din po kami ng naiisip. Like, pag may tinatanong po sa amin, if parang pinapapili po kami, same din po kami. Tapos, pag sa nagkakasakit, Pag nauuna po ako lagi. siya po nauuna, tapos kasunod po ako. Parang sobrang connected na kayo. Opo. Tsaka lagi din po talaga kami magkasama. Magkasama po. Buong buhay po namin, lagi po talaga kami magkasama. Pati po sa school, pag hindi po kami nagiging kaklase, pinupush po talaga namin yung teachers na dapat magkaklase po kami. Kasi hindi po namin kaya na magkahiwalay po. Ilang kayo magkakapatid? 5 po. Panganay po kami. Paano nyo i-describe yung buhay nyo noon sa Mindanao? Mahirap po. Yung tipong yung kapatid po namin, parang kinain niya po yung pagkain ng aso Sa sobrang gutom kasi wala po kaming makain. Sino Bata pa po nakakita? kasi ako po. Nakita po namin. Tapos Yung pagkain inano ko ng po yung aso. bunganga niya. Kinuha ko po yung natirang pagkain po sa Gutom na gutom Gutom siya. po. Ilang taon yung kapatid niyo noon? Siguro mga 5. 5'4". Opo. Tapos sa tuwing umuulan din po sa loob ng bahay namin. Dahil tumutulo, marami pong tulo yung bubong. Ano Tapos, ba yung trabaho dati ni nanay at tatay niyo? Nagbebenta lang po ng mga suman, yung ganun po. mga products po. Mga- Gumagawa po si mama ng lumpia. Lumpia. Tapos kahit anong gustong ibenta po na maisip ni mama, yun po. Yun po, binibenta po ng papa po namin. Pero kulang na kulang pa rin yung Kulang. time na yun, no? Kasi 5 kayong tinataguyod. Opo. Tapos si papa po kasi dati medyo nalulung po.
sa sugal. Yung ano lang na po yung Yung tongue is po. Tapos, syempre, konti lang po yung na-earn niya sa mga pagbebenta. Kaya nauubos po yun agad dahil sa sugal. Kaya minsan, di po kami kumakain ng agad. Sa isang araw. Oh, na-try po namin. Na-try po Wala namin. talaga. Ay, yung 5 magkakapatid. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Naitutulog na lang po namin yung gutom. Paano pag sa school? Sa school po, ginagawan po ni Papa ng paraan po talaga din. Like, nangungutang na lang po siya. Tapos yung baon namin na 5 pesos po, yun, binabudget po namin yung pambili ng ulam na isaw, yun po, 5 isaw pesos. po. Nagbabaon na po kami ng kanin para may pang ulam na lang po yung bilhin namin. Tapos yung pamasahe namin 10 pesos. So total na binibigay po sa amin 15. Pero alam mo, yung mga ganyang pinagdaanan, malalaman mo lang na mahirap kapag binalikan mo noon. Kasi nung time na yon hindi nyo pa naiisip. Hindi pa. Tsaka nagagawan din naman po yung ng paraan Hindi na ng mama at maiahon po papa na. araw-araw. Ang iniisip lang kasi ng bata noon, normal lang to. Tsaka parang yung mga kalaro mo, yung mga kasabayan mo doon, parang pare-pareho lang kayo ng sitwasyon. Hindi mo naiisip na malungkot. Opo. So, nung nag-start kayo sa social media, paano yun? Kanino kayo kumuha ng cellphone? Kanino kayo kumuha ng Yung video? cellphone. Paano yung internet? Meron kayo nung time na yun? Abroad po kasi si siya. Mama kasi yung time po na hindi na po talaga niya kaya na nakikita po kami. Yun nga po, walang kinakain po, tas walang pambayad sa school na projects, mga ganun po. Hindi po nakakasali sa mga activities. Never As in, po kami never nakasali. Like, nakasali, no? yung mga activities po sa school, like Girl Scout, yung mga Mga ganun ganun. po. Wala Wala po kayong talaga, members miski po, isa po, wala. Kaya ayun po, na pag-decide po ni Mama na mag-abroad po. Saan Tas, siya nagtrabaho nun? sa Kuwait Kuwait po, domestic po. Doon nagsimula po ata na mas, naging matured po kami. Doon po namin na parang naisip na mahirap po pala talaga yung buhay namin. Nung umalis po si Mama, nung kami na po natira na parang nag-aalaga ng kapatid namin. Ilan taong kayo nung umalis ang mama mo? Mag-18. Ay, naiiyak siya. Bakit ka naiiyak nung naisip mo umalis mama mo? Bago po umalis si Mama nun, Oh, parang ang ginawa niya po muna is hindi niya po parang kami pinansin po parang inalagaan kasi gusto niya matuto po kaming panganay po na paano po mag-alaga ng kapatid. Lalo na po iniwan po yung baby. Baby pa po kasi kapatid namin noon, parang Mga 5 months, 6 po at 7. Tapos nung napansin na po ni Mama na alam na po namin mag-alaga ng mga kapatid namin, doon na po siya pinursigi na mag-abroad na po talaga at umalis po. Hindi ko din po kasi maisip na nawawalay po pala si Mama sa amin. Doon din po nagsimula na parang naisip namin na broken na po. Broken. hindi complete yung family. So, paano nung umalis siya? Doon po kami namulat po talaga nung nakikita po namin yung kapatid namin na parang naranasan na din nila yung mga naranasan po namin na mahirap. Yun po, yung walang kain po. Tapos yung maliit namin na kapatid nung lumaki-laki po siya, mga 4 years old. Pag may tulo po yung bubong namin, Siya na po yung nag-ready po. siya na ng po mga nag-ready timba. ng timba Para po sa para mga sa tumutulo. ulan. Tapos, Nasaan tatay niya? Nandun po. Siya din po yung naging tumayo din po. Kahit po ganun po si Papa. Babait naman po siya sa amin. sinisikap naman niya talaga po na magkapera ulit para may pangkain, baon sa school po. So, kaya kayo nag-start sa social media at dun sa pag-vlog-vlog dahil nung naka-abroad si Mama, pinadalang kayo ng cellphone? Opo, nabila niya po kami. First time po namin yun na magka-phone po. Tsaka yung phone namin, isa lang po, iraman lang po kami. Ilang taon nag-OFW si Mama? 4 years. 4 years. Kasi nung mga 20 po kami, umuwi na po si Mama po nun. Dahil nakakatulong na Opo, kayo. nakakatulong. Galing. So, paano pumasok yun sa TikTok? Ako po kasi yung unang nag-TikTok po talaga, pang my day lang po, pang post. Tapos may time po, nag-TikTok po kaming Dalawa dalawa. po kami. Tapos nagka 10K views po muna ata kami. Opo. Natuwa po kami. Natuwa po kami, kaya po yun. Nag-start na po 10K kami. views? Opo. Ang dami nun. Di ba sa YouTube nga hindi Oo, nag-views? kaya po na ano po talaga kami, nawili po kami. Tapos, tinuloy-tuloy nyo na. Opo, doon na doon na- nagsimula po. Gumawa po kami na kahit anong content po, like sayaw, POV, mga drama-drama po, acting-actingan po na ganun po ginagawa namin lahat po. As in, ginawa po namin lahat ng mga Pwedeng gawin po. pwedeng gawin. Grabe yung sa TikTok, 22 million followers. Na-discover po kami sa TikTok po Opo. talaga. Kailan yung time na naramdaman yung, ay, parang iba na to ah.
Yung nag-viral po sa amin is yung kapitbahay crush po talaga. Parang serye-serye po na ginawa namin. Tapos bigla pong mga 1,000 followers, biglang nag-200K. Sobrang bilis po siya noon. Marami po palang na-hook na mga viewers po dahil dun sa ano na yun, content na yun. Tapos, from TikTok, nag-grow yung following. Opo. Paano nung nag-1 million na anong feeling? Sobrang saya po Kasi hindi po namin in-expect po talaga na mag-1 million. Sobrang bilis po talaga nung pandemic po noon. Dahil po doon, natutulungan na po namin yung pamilya namin. Kasi may mga ano po, like project po, gagawa ka lang ng video po, Tapos may babayaran ka po, yung mga babayaran ganun. po. Tapos yun na, unti-unti na. Opo. Doon po. Nung una po, konti pa lang po, like Mga mga 5K, 1K, 1K. ganun po. Sobrang tuwa na po namin noon. Opo, nung nakaan Proud na po kami sa sarili namin noon kasi nakaka-help na po kami sa kapatid namin, nabibigyan na po namin sila ng baon. Then may kumuha po sa amin na Management po siya, Opo. agency, parang content creator agency po siya. nung kinuha po kami, doon po nagsimula na lumipat po kami ng Manila kasi pinapunta po niya kami ng Manila po. First time po namin yun na malayo po. Nakipagsapalaran po sa dito po sa Manila. Paano nyo sinabi sa nanay at tatay nyo yun? Sabi po namin na baka ito na Baka yun. ito na po yun, baka matulungan na namin kayo. Yun po, sinuportahan po nila kami, pinayagan po nila kami. Tumigil po kami sa pag-aaral po noon para i-pursue po namin. Content creation. Opo. High school kayo nung tumigil? Opo. Opo. Magka-first year Magka-college. college ka po kami. So, hinold nyo muna sa ngayon Opo. para dito sa mga opportunity na dumarating. O, kamusta nung pumunta na kayo sa Manila? Mahirap din po kasi wala po kaming kakilala po doon, wala po kaming matitirhan. Tsaka first time po namin na malayo sa mga kapatid po namin, sa kay Papa po. Nakaka-homesick. Opo. Tapos, yun na, nag-start na kayo, nagko-content creation Opo, na kayo. content po kami. Pero yun nga po, Hindi po naging okay po yung ano namin. doon kasi sitwasyon po namin doon. parang pinaalis po kami dahil tinigil po yung management bigla. Sila na po kasi nagsa-handle po Oo, ng ng mga mga- pumapasok po na project po sa amin. Tas yung sahod po parang hindi po nabibigay ng tama po. Parang Na-take advantage. Opo, yun po. Syempre kami, wala naman po kami alam po sa ganun. kaya tinatanggap lang po namin kung ano po yung binibigay niya. Ganun. Tapos, pinaalis po niya kami nung wala na pong mapakain. Ganun. Bigla niya po kaming pinauwi sa amin. Umuwi Tapos, kayo? Hindi po. Kasi Bago po kami umalis sa amin, nangako po kami sa isa't isa na dapat pag uwi natin dito, may bahay na tayo ha. Yung kapatid natin, may bahay na. So, nung matutuluyan. pinaalis kayo, saan kayo pumunta? Sa May friend po friend po namin, kami. nakitira po kami sa kanila. sa Cebu. Cebu po. So, lumipad kayo Cebu. Oh, grabe talaga. Tapos, nung nasa Cebu kayo, tinuloy nyo na. Tinuloy pa din po Nagtitiktok talaga pa din namin. po kami. Nagsipag po talaga kami. So, from Cebu, paano kayo uli nakabalik ng Manila? Kinuha po muna ulit kami nung dating agency po. Tapos yun po, parang may friend po siya na pinatira po kami doon sa bahay po nila. Sa Manila? Opo. Tapos doon na po. nag-start. Then, yung friend po na yun, na tinunulan po namin, doon po nag-start na nagkaroon din po ng bagong management, which is management na po namin ngayon. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Opo. Paano nangyari yung 22 million? Anong Nagtitiktok nangyari lang po doon? kami. Grabe. Hindi lang po talaga kami tumigil sa pagtitiktok, pagbablog. Imagine for 5 years, Opo. na-reach nyo yung ganong klaseng support Kaya- and following. kaya- Achievement yun bilang Sobra. magkapatid. Tapos, yung pangarap nyo, pareho. Opo. Kaya yung pinupuntahan ng pinaghihirapan nyo, sa inyong dalawa rin, sa Opo, pamilya nyo. opo. Una po, ang ginawa namin na pinag-ipunan po namin is makapagpatayo po ng bahay sa Mindanao po para po sa mga kapatid po namin. Ilang taong kayo nakapagpatayo kayo ng bahay? 19? Wow! 19. 19 years 19 po, old. So imagine yung 17 years old kayo nag-start at 19 nakapagpatayo na kayo ng bahay para sa pamilya nyo. Grabe yung blessing. Ano yung next yung ginawa? Pinauwi Yun po po. namin si mama. Sobrang saya ni Mama. Kailan dumating yung point na mapapauwi na natin si Mama?
Nung feel po namin na parang kaya na natin to. Kasi syempre po, pag pinauwi po namin si mama, wala na pong magbibigay ng allowance po sa mga kapatid po namin. Kami na po talaga lahat sasalo po. Doon po kami naging breadwinner po talaga. Nagpundar na din po kami ng bahay po namin na matutuluyan po dito sa Manila. Talaga nga namang may bahay na sa Davao. Ngayon naman may bahay na rin sa Manila. Sasakyan, nakabili na rin kayo. Oh. Imaginin mo, from 1,000 pesos, yung una nyong kita, ngayon ano na, 6 figures o 7 figures? 6 na. Wow! Achievement yun, no? Grabe yun. Sariling sikap niyong magkapatid yun. Na ang intention niyo lang, gusto niyong ihawon yung buong pamilya niyo sa hirap. Para lang guminhawa yung buhay niyo na hindi kumain yung kapatid nyo ng pagkain ng aso. Diba? From dun lang yung motivation nun. Hindi tayo habang buhay magiging ganito na naghihirap. Eh yung mga kapatid nyo, kamusta? Pinag-aaral? Opo, kami na po nagpapaaral po nagpapaaral sa kanila. Eh yung tatay nyo, kamusta na? Yun pa din naman po, Nag-aalaga? Opo, siya po tsaka nag-aalaga. nagbi-business pa din po siya kasi yun po yung libangan niya din po eh. Binigyan nyo na rin siya ng business? Opo. Galing naman. Pinupursige po talaga namin na maka-earn po. Kahit gaano kahirap yung paggawa ng content, yung mga stress dahil sa mga bars, mga ganun po. Ano mga bashing pa nila? Kahit nagsasayaw po kami. Opo, kahit wala naman po kaming ginagawang na nakaka-cringe. Parang cringe pa din daw po. Ganun pa rin ang sinasabi? Oh, ganun. Kaya nataka ha. Pero nasanay na din naman po kami. Kaya wala na din po sa amin. Alam mo yung ganun talaga yung kapag ka meron kang pangarap at motivation. Meron talaga. Malalampasan mo kahit anong sabihin ng ibang tao sa'yo kasi may priority kayo. Pag napapanood kayo ng mga sumusuporta sa inyo, ano yung gusto mong maramdaman nila at makita nila sa inyong dalawa? Sobrang thankful din po kami talaga sa mga totoong nagsusuporta po sa amin. Yung hindi po humihinto na manood po sa amin, yung mga followers po namin. Kasi syempre po pag wala sila, wala din po kami dito ngayon. Opo. And syempre po kay God. Kasi lagi namin dinadasal araw-araw po kay God. Na sana po, balang araw, matulungan namin yung pamilya namin, maiahon namin sa hirap. Tapos di po namin inaakala na sa 17 years old, dun po nag-start agad na natulungan po namin sila. Tapos ngayon 22 na kayong dalawa. Yung mo, in 5 years, ang dami nang nabago sa buhay nyo. Ang dami nang nabago sa itsura nyo. Talagang nag-upgrade na talaga ng sobrang pagkaganda na to. Diba? Pero, ang importante kasi niyan yung pagmamahal nyo talaga sa pamilya. Yes. Tingin ko yun ang talagang nagbibigay sa inyo ng motivation at saka yung blessings. Kaya tuloy-tuloy kasi yung pagmamahal talaga sa mga kapatid tsaka sa magulang. Yun ang binibless. So, kung meron kayong gustong sabihin dun sa mga batang Maritwins, anong gusto nyong sabihin sa younger self ninyo? Sobrang proud na proud kami sa inyong bata na Maritwins kasi ngayon nakakaya nyo na yung sarili nyo, parang kaya nyo nang makita yung kapatid mo na nakakain yung gusto nila. Nakakamit nyo na yung gusto nyong ma-reach, yung magkaroon ng viewers, hindi na kayo mahihirapan gumawa ng account para ma-view lang yung videos nyo, may mag-follow lang. And syempre, super proud kami sa inyo kasi kahit mahirap man yung pinagdaanan nyo on the way, nakaya nyo and nabigyan nyo na ng magandang buhay yung pamilya. So, kung merong mga bata sa Mindanao na marahil sila yung dumadaan sa hirap ng buhay ngayon, anong gusto nyong sabihin sa kanila? Lagi lang po talagang maniwala kay Lord, wag lang susuko, lagi lang mag-pray po talaga. And syempre, tiwala sa sarili. Keep doing kung ano po yung, saan po yung passion mo. If sa social media, paggagawa ng videos, kung wala mang viewers, go lang ng go. Wag susuko. Opo, kasi dadating din yung araw na doon po yung time nyo. Wait nyo lang po talaga. Syempre, magpursige din po talaga. Kahit anong hirap pa yung mapagdaanan. Laban lang talaga. Kasi wala kang marating kung hindi ka na magsisipag po. And yun, laban lang sa hamon ng buhay. Wag lang susuko. Ikaw ba, gusto mo na rin maging mami?
soon. Or happy ka na sa pamangkin mo muna? Happy naman muna, sa pamangkin muna. May love life ba siya? May love life. Meron? Meron siya love life? Ewan ko sa kanya. Ay, ewan ko sa kanya. So, mga ano pala to, happy in love.